Singil ng kuryente ng Occidental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o OMECO sa mga consumer tumaas. Ating alamin sa mismong pamunuan ng OMECO. Panoorin at pakinggang mabuti sa ating panayam kay OMECO Finance Manager Richard M. Prado. Magandang araw po sa inyo, sir. Mayroon pong lumabas kayong palibot liham o isang liham para sa mga inyong mga consumer. No po? Ito yung lumabas na mula daw di umano sa Energy Regulatory Commission tungkol po dito sa mga bagong taripa na para ngayong ipa-implementa. Ano po ba ito? Para mabigyan natin ng linaw. Yes, sir. Good afternoon po. Ito po yung ERC case number 2023-133RC. So, ito po yung petitioner po natin dito is yung NAPOCOR or the National Power Corporation. So, yung kanilang pong application sa Energy Regulatory Commission po yung petition for the approval of the proposed new subsidized approved generation rates or yung SAGR, no. So nag-apply po sila no noong November 28, 2023 pa yung petition po nung NAPOCOR na magkaroon ng increase doon po sa ating subsidized approved generation rate. So, doon po sa kanilang e-final na proposed increase, so, ang tatamaan po dito, no, most probably po yung residential, no, and commercial, industrial natin, na mga consumers doon sa SPAG areas. No? When we say SPAG areas, ito po yung nasa off-grid areas. Kasama tayo dito. Opo. So, kasama po si Mindoro doon sa SPAG areas. So tayo po, 'di ba, ang SPAG areas po ay nakikinabang doon sa subsidiyan na ibinibigay ng government. So dahil nga po hindi tayo konektado sa grid, no, sa main grid, kaya po umaasa tayo doon sa subsidy na ibinibigay po ng gobyerno. So ang reason po, no, binasa din po natin yung ERC case number 2023-133 RC. Ang reason po dito noong NAPOCOR, kaya sila nagpo-propose ng increase doon po sa generation rate is yun pong pagtaas ng fuel cost. Okay. So yun po yung unang-una. Actually, dahil nga po 2023 po ito, so matagal-tagal na rin po itong talagang pinopropose po ng NAPOCOR dahil nga po tumaas yung ating fuel cost. So nagiging mataas din po yung sinosubsidize po ng NAPOCOR dahil doon sa pagtaas ng fuel cost. Kasi po sa atin, no, sa ating mga residential consumers, commercial, industrial, naka-fix po tayo doon, sir, sa SAGR. No? So regardless kung nag-vary yung presyo ng fuel cost, still, yung binabayaran po natin is naka-fix lang po doon sa SAGR. So yun po yung pinopropose ng NAPOCOR na pagtaas dahil nga kinukulang yung budget ng government natin, no, na pang subsidize po doon sa mga off-grid areas natin. So yun po, no, 2023 po nila ina-apply yung kanilang petition for increase. And then ngayong taon, no? So ngayong taon po lumabas yung approval. Actually, hindi pa po ito yung final na approval ng ERC. So ito po ay interim relief lamang no, na inilabas po ng ERC, no, noong September 23, 2025. So pero doon po sa interim relief po na inapprove ng ERC, inuna po muna yung ating mga commercial and industrial customers. Okay. So ibig sabihin to wala pa yung commercial. Yung residential. Apo. Liwanagin natin. Apo. Wala pa yung residential. Yes po. Liwanagan po natin na ang increase po na ito ay hindi po apektado ang ating residential. Okay. Although doon po sa petition po or in-apply po ng NAPOCOR, napasama po doon si residential. Pero doon po sa in-approve na interim relief o inilabas na ERC order ng ERC, yun lang pong tatamaan muna or in-approve muna nila ay yung sa commercial and industrial customers. Okay. Kailan to mag-i-effect? So, ang effectivity po nung pag-increase, no, ay ngayon pong November billing.
Oo. Pero mapapass on pa po natin yan sa ating mga commercial and industrial customers, no, sa December bill po nila. December billing pa. December billing pa. Okay. So, So, magkano ang diferensya? Former, magkano yung dati Yes na po. sa Apo, commercial? apo. Sa dati po, sabi ko nga kanina, ang atin pong generation charge sa lahat po ng classification ng ating consumers, naka-fix dati sa 7.39. So yun po yung ating fixed generation charge. Sa commercial ito? Sa commercial. Okay. Hindi po, sa lahat po ito. Sa lahat na? Sa lahat po ng Okay. consumers natin. Pero dito po kasi sa ini-apply ng NAPOCOR, mag-iiba po yung para sa residential at para po sa commercial and industrial. So, hindi pa po natin muna i-discuss yung sa residential dahil nga po wala pa naman wala pa naman pong approval ng ERC. So, ito na lang po muna doon sa ating mga commercial at saka industrial customers. No? So, from 7.39 no, na previous po natin or existing po natin na SAGR na CD Singil, ay magkakaroon po tayo ng adjustment no, in 2 tranches. So, dalawang tranche po yung pagtaas no, nung taripa doon sa mga commercial and industrial po natin. Sa generation charge lang po ito. No? So, sa first tranche po, which is to be implemented this year, no? Na-mention ko po kanina, no, na November yung implementation, pero December pa natin maipapass on sa commercial consumers po natin. So, ang increase po natin ay 0.9282. So, kung i-total po natin, yung magiging total or increase po natin na new SAGR po natin ay magiging 8.3182. Yun po yung first tranche ng implementation natin. Okay. So, and then, nakalagay din po doon sa order na ang second tranche ay mai-implement po naman next year. So, year 2026. So, November 2026 po or December 2026 siya maipapass on natin sa consumers. So, merong another increase no, sa second tranche na 1.8564. Okay. So, ang magiging increase po natin or new SAGR po natin pagdating ng 2026, no, December 2026 no, for commercial and industrial ay 9.2464. So, yun po yung nagbabadya na increase po doon sa ating mga commercial, industrial. Kasama po dito yung ating mga large load consumers. So, sila po yung mga nasa kumbaga nasa business sectors po ng ating mga consumers po. Yun, sir. Apo. Yung pinaka-final nito, kaya aabot ng 10 Doon po sa application po ng NAPOCOR, sir, ay hanggang hanggang second tranche pa lang, yung 9.2464. So, itong 10, hindi pa ito? Wala pa po Wala pa yan. So, wala pa po yung ina-approve, yung proposed. So, talagang paano? Hindi dire-diretso. So, hindi biglaan. Apo. Hindi biglaan. Bali, yung pinopose po pala, no. So liwanagin lang po natin. Yung pong proposal po ng commercial and industrial ay 10.0448. Yes, so hindi po yun yung in-approve no or upon siguro evaluation ng ERC, ito pong 9.2464. So ito po yung magiging rate natin pagdating po ng year 2. So, depende po kung mag-a-apply ulit ng panibagong increase, no, yung NAPOCOR. So, ito po yung 2 tranches na i-implement po natin for year 2025 and year 2026. Okay, so para maliwanag din po, so itong 10.488 na ito, 0488 na ito ay ito yung proposed. No? Proposed so, ang na-approve ay? Ang na-approve po ay yung 9.2464. Pero ito ay mag-i-implement in the year 2026. Apo. Kasi yung first tranche po ngayong taon ay 8.3182. So, hindi talaga
hindi talaga binigla. Yes po, yes po. Oo. Kasi Ah, malaking adjustment Malaki dito. po, napakalaki po. Halos 2 piso po yung magiging increase. Oo nga. Dalawang, So, nga pala, kasi kanina nasa isip ko 3 yes piso eh. po, opo. Oo. 1.8564. So, almost 2 pesos po yung magiging increase natin sa Mm. rate po natin, no, pagdating doon sa ating commercial, industrial, and Okay. yung mga nasa business sectors po natin. So yung sa commercial ay mananatili sa industrial, sa residential ay Apa, mananatili lamang sa magkano? 7.39. Yun pa rin, yung Yun pa dati. rin po. So, wala pa naman So, no pong worries. inilalabas. Apo, wala pa naman pong inilalabas ang ERC. Although nasa petition po ng Mm-mm. NAPOCOR na kasama si residential, pero as of today, wala pa pong inilalabas for residential consumers. Okay, Yung so nagbabagyang pagtaas po sa residential consumers. okay, so maraming salamat po sa liwanag na narinig po namin sa inyo kasi medyo alarming yung mga Yes, sir. Apo. parang nakuryente lahat di ba? Kasi Ganun po, ang makikita talaga nila doon, may magre-react po talaga, no? Kasi Oo. increase agad po ang nakita Increase, siguro oo, nila. So, kasi nga, pagdating rate no? So, generation rate, no? So, baka po yun ang agad ang magiging ng mga residential natin, affected agad sila. Pero hindi po Okay. affected ang ating residential consumers dito. Nasa inyo po sir yung panawagan sa ating mga kababayan. Yun po, no, kaya rin po kami, no, as early as now ay nag-i-info drive, no, sa aming mga consumers, no, sa franchise area ng Umeco na ito pong increase, no, ng SAGR ay sa ngayon ay implementable or effective lamang para doon po sa ating mga commercial, industrial, and large load consumers. So yung mga residential consumers po natin, so yun pa rin po, yung existing pa rin po natin na rate, no, yung mananatili. So wala pa pong inilalabas na bagong ERC order yung pag-increase po, no, para sa ating mga residential consumers. Yun lang po, maraming salamat po. Muli, manatili pong nakasubaybay tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod, Marraro po, at your service.